Test mic. Hello? Hello? Hello, test mic po na. Hello? Okay. Hello, yan. Isang mapagpalang araw po ng linggo sa inyong lahat. Mukhang seryoso ang mga mukha natin. Na-bless po ba kayo sa praise and worship? Yeah. It is good to fellowship among brothers and sisters. Masarap magkainan, masarap magpagkwentuhan, pero sobrang kakaiba po kapag ang ka-fellowship natin ay ang ating Ama sa Langit. Amen po ba? Sobrang iba yung pakiramdam and nakaka-relieve. And yung joy and yung love na ma-experience natin when we are fellowshipping with our Father, with the Holy Spirit, kakaiba po. So, alam ko po, naramdaman nyo yan when we were worshiping. Isang maganda, mapagpala, and makabuluhang araw ng linggo sa ating lahat. Ayan, I am happy po na nakikita ko na yung mga mukha na dati kong hinahanap. Nandito na po sila. Welcome po. Welcome. Welcome. Ayan. Thank you for coming. Ayan, thank you. Natutuwa po ako na sama-sama tayo ngayon, worshiping the Lord. Hindi po ako makawala sa topic na to. Ako po kasi before I make a topic or before I study, talaga pong sinusure ko na, ito ba talaga God? O kumakawala pa ako, pero pilit po niya akong binabalik sa topic na to, kahit anong kawala ko. So, I believe with all my heart, ito po yung pagsasalu-saluhan natin sa araw na to. And I believe, sabi ko nga, ang mga preacher po, bago pa mangusap sa inyo ang Lord, nangungusap din po sa amin. So, let us all bow down and ask for the guidance of our loving and faithful God. Heavenly Father in heaven, we thank you na nakatingin ka po sa amin sa oras na to from your holy throne. Alam po namin, God, kasama ka namin when we were worshiping you, lifting your name, adoring you, giving you all our praises, giving you all our worship. Thank you, God. Thank you, God, na kahit kailan hindi ka nagbabago. Your love is fixed, constant, even growing. Salamat, Panginoon, for having a good Father like you, a good friend like you, not just our Savior and King and Owner, but you are our friend. Thank you. Thank you for considering us. Even hindi po kami karapat-dapat, Panginoon, even napakalayo namin sa kung sino ka, God. Thank you. God, sa araw na to, as our friend, Holy Spirit, as our teacher, and guide, samahan niyo po kami sa aming pag-aaral. Kayo po ang mangusap sa aking mga kapatid. Kayo po yung magbigay ng kapahayagan. Panginoon, why we can trust you fully, why we can give you our trust completely. Kayo po ang magpahayag sa iyong mga anak. And at the end, Panginoon, bigyan mo kami ng assurance na kahit anong mangyari, kahit anong sitwasyon, kahit anong panahon, God, you are always there for us. Never, never, never to leave us nor forsake us. It is revealed, God, sa mga salita mo, sa mga pangako mo. At ngayon, God, sasariwain namin, Panginoon, who you are. So, para po, Panginoon, we can have that 100% na pagtitiwala, Panginoon. Lord, kayo po, Panginoon, ang mangusap. This is your platform, God. This is your service. Gamitin mo lang po ang puso ko sa pangalan po ng Panginoong Jesus. Amen. Amen.
Ayan, we can trust God. Sino po sa inyo naniniwala that we can trust God? As the disciple of the Lord, alam ko naman ang dami pumipigil sa atin para tayo ay, ibigay yung maximum, yung to the extent na pagmamahal natin by sharing our resources, sharing our time, our talent to our God. Kasi maraming mga alalahanin. So today, we can study why we can trust God fully. Yung bintiado, iniinit. Ngayon ako iniinit ng ganito. Anyway, nasa na anak? Ayan. We can trust God because absolutely God is trustworthy. Amen? Mapagkakatiwalaan naman talaga ang Diyos. We must be firmly grounded in the spiritual truth concerning bakit natin mapagkakatiwalaan ng ating Diyos 100%? One, because He is sovereign. He is sovereign. Nothing happened to you and me without His kapahintulutan. Nothing happened unless He allowed it. God is sovereign. Sovereign. Number one reason why we should, and why we need to be convinced that we can trust God. Because our God is sovereign. Number two, our God is full of wisdom. And three, because of His love for you and me. Siyempre, as human, pare-pareho lang po tayo, kapag maayos ang buhay, parang yung trust is absent sa buhay natin. Parang wala, hindi natin hinahanap ang Diyos, wala tayong, parang all is well But, kapag dumating na po minsan yung conflict, yung adversity, yung mga trials, mga decision making in our lives, doon natin hinahanap ang mukha ng Diyos, at doon tayo nagtatanong, can we really trust God? Okay. Gusto ko po, pag natapos tayo sa message na to, may maiiwan po sa ating puso. And ito po yung tatlong bagay na to. Huwag nating kalilimutan that in our adversity, God is completely sovereign. In our adversity, God is infinite in wisdom. In God is perfect in love. In His love, He always will what is best for you. Ulitin ko po. In God's love, His will is what is best for you. The best. Not the good one, not the better one, but what is the best for you. Kung titingnan po natin ang area ng love ng Diyos sa iyo. In His wisdom, He always knew. He always know. He always knew. He always know what is best. Tama po ba yon? Your parents, kahit na spiritual mentor, di ba? Spiritual parents, kahit na pastor mo, doesn't know what is best for you. Because yung mind natin, may tawag doon? May limitasyon. Kulang tayo sa karunungan. But, in God's wisdom, He always know what is best for you. Kaya gusto ko po, as we close this, tandaan natin God's sovereignty, God's wisdom, and God's love. The reason why we can always trust the living God. He is your God, my God. Okay, and in His sovereignty, He has the power. He has the power to bring it about. What is best for you?
what He think is good for you, the best for you. He has the power. Tandaan po natin yan. He has the power. He has, ano ba ang power? He has the kapangyarihan. He can do it all because He is sovereign. Why we cannot trust the living God? Why? What's the reason for us to doubt? Alam ko lahat tayo dumadaan misa sa mga sitwasyon na gagawin ko ba to? Pag ginawa ko to, ano mangyayari? Kaya ba ng Diyos na gawin yon para sa akin? Susuportahan ba ako ng Diyos? Tutulungan ba ako? I mean, di po ba? May mga ganong bagay eh. Hindi naman, minsan hindi lang sa malaking desisyon. Kahit sa maliit na desisyon sa buhay natin. Minsan dumarating yung, sandali lang. Minsan ina-assess natin yung sarili natin. Kaya ko ba? Kaya ba ng resources ko? Kaya ba? Puro tayo. Why sa atin tayo nakatingin? Ba't hindi sa Diyos na gumawa sa'yo at nagmamay-ari sa'yo? Tandaan po natin, God is sovereign. God is full of wisdom. Wala nang iba pa na mas rurunong sa Kanya. And third, God is perfect. God is perfect. Minsan hindi ito ang gusto mo, ito ang trip mo, ito ang nais mo, ito ang desire mo, ito ang plano mo. Pero hindi nangyayari eh. Why? That is not God's best. That is not perfect for you. That is not the way God wants it to be. Hindi yun eh. So, tandaan po natin, we can trust God because of these three things. Before I go on. A choice, trusting God is a choice. Alam po ba niyo yun? Alam ko ba yun? Sabi ko, oo nga no. If I can trust God, it is my choice. It is my choice not to trust God. And it is my choice to trust God. It is a choice based on the knowledge of the Scripture. Yan. Scripture. Kung matutunghayan at natunghayan na naman natin ang mga pangako ng Diyos, doon madidevelop yung ating pagtitiwala. And on prayer, alam natin po, yung dependence upon God, napakalaki ng magagawa. And it is expressed through prayer. Sabi nga, anuman ang hingin mo sa pangalan ng Panginoong Jesus. So prayer, trusting God is based on the knowledge of Scripture and a process of prayer. As we pray, God will reveal things to us. Kanina nung I was preparing going here, yung Jeremiah, di ba? Kasi ako po, once I am the one assigned, bukas na bukas, ibinubukas ko yung espiritu ko, ibinubukas ko yung isip ko, kinokonek ko sa God, and I always seek God, ano yung gusto mo? Sa Jeremiah 33, let us see kung ano yung nasa Jeremiah. Hindi ko pa rin po masyadong kabisado, pero ang ganda po nitong Jeremiah 33:3. Any one of you na memorize ang Jeremiah 33:3? Sino po? Ha? Okay. Call. Di ba? Call. Call a friend. Nawawala po ang Jeremiah. Ayan. 7:1-8. Sabi po dito sa Jeremiah, yan. Tama. Kaya lang, kapatid, wala kang mic, di kanila kinig na lahat. Sabi ng Jeremiah 33:3, pag ikaw ay nasa panig, yun ba yun? Isaiah pala to. Ano ba yan? Isaiah. Dali lang po, nawawala ako. Jeremiah 33:3. Maganda po sa English, maganda rin sa Tagalog. Okay, andito na. Kung tatawag ka sa akin, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo naunawaan.
Ako si Yahweh, ang Diyos ng Israel, ang nagsasabi nito sa iyo. Well, sabi dito, kung tatawag ka sa akin, first prayer. Di ba sabi ko, prayer. Madidevelop yung trust natin sa God base sa kaalaman natin sa salita ng Diyos. And pangalawa, as we spend time in the presence of God through prayer. Doon po madidevelop yon. Sabi dito, tutugunin kita at ipapahayag ko sa iyo ang mga bagay na mahiwaga na hindi mo nauunawaan. Minsan bilang Kristiyano, marami tayong, bakit ganon? Anong nangyari? Di ba? So ang sabi ng God, sa Jeremiah 33:3, as we call unto Him, i-reveal niya, ipapahayag niya, sasabihin niya sa atin ang sikreto. Kasi yung mamahiwagang bagay, sikreto yon, di ba? Yung mga deep things of God, ipapahayag niya sa atin. That is, pag nangusap na sa atin ang God, kapag na-reveal sa atin yung mga purposes ni God, doon na po madidevelop yung trust natin. Okay, God. Yeah. Kaya ko na. I can trust you now. Next. Trusting God is a matter of the will and not dependent on feeling. Para din pong a little of faith, di ba? Mali po yung spelling. It is a matter of the will and not dependent on feeling. Kaya sabi ko sa inyo, trusting God is a choice. Why? It is a matter of the will. It is your decision. Can I trust God? O sige, magdidesisyon ako ng ganito. Iiwan ko to, pupunta ako doon, gagawin ko to, ganito. So, it is your choice to, and God, I put everything in your hand. Bahala ka na. Bahala ka na. We can trust God because we can decide or not whether or not to trust God. It is not based yung, kailangan ko magtiwala sa Diyos. Kailangan ko. It is back up with your heart. Full assurance na talagang magtitiwala ka, hindi dahil gusto mo, hindi dahil ramdam mo magtiwala, kundi dahil, God, I know you. I know you, God. Sabi nga sa Psalm, is it 9:10? Those who know your name will trust in you. Those who know God will trust in God. Parang ako po, may kaibigan ako. Tayo naman lahat may kaibigan, ano? Kilala natin bawat kaibigan natin. Amen? Halimbawa, itong kaibigan kong to, pagdating sa negosyo, mapagkakatiwalaan ko to. Hindi ako nito, para bang safe sa kanyang investment ko, whatever. Parang alam na alam mo, pagdating sa pera, 100%. Trusted yan. Itong kaibigan kong ito, pag sinabi nito, gagawin nito. Never nito akong ilalagay sa ere na nangako na hindi gagawin. Ganon din tayo sa Diyos. Pag kilala mo ang God, di ba? Pag kilala mo si God, you can trust. You can trust deeper. Kung ano man yang bagay na yan, kayang-kaya mong ibigay sa Diyos. Kasi alam mo at kilala mo siya. Kilala mo siya. Sino ba si God? Sino ba si God? Ayan. Kung minsan, nando tayo sa sabi ko naman, ang buhay natin, hindi naman ganun kadali eh. Maraming area ng buhay natin na hindi na unfavorable, na may mga decision making na dapat gawin, may mga trials. Pag dumarating po tayo sa ganung circumstances, sabi nga, again, we must view the circumstances in the eyes of faith. Tiwala lang. In the eyes of faith and not of sense. Kagabi, napanood ko yung sa Reels. Di ba, ang dami ngayon sa Reels sa mga Word of God. Sabi nung babae nagsasalita, malapit na ang rapture. Sabi nung girl, don't you know, malapit na ang rapture? Anong ginagawa natin? Di ba natin alam? Lahat ng pinagpapagura natin, pag dumating ang rapture, it will melt away. It will fall. Yun yung word na natinandaan ko sa kanya. It will melt away, it will fall. Mawawala lahat. Hindi naman ibig sabihin na
kapag wala kang kayamanan or resources, you are not successful, sabi niya. Di ba sa iyo napanood nung kagabi? Hindi naman ibig sabihin you are not successful. Bakit? Si Jesus ba hindi successful? Yun ang sabi niya ha. Inaano ko lang, kino-quote ko lang. Na-quote lang yung attention ko kagabi. Hindi ba siya successful? Hindi ba siya happy? So, yun. Parang to make us all aware, yes, life must go on. I know that. Life must go on. But, minsan, binibigyan lang tayo ng mga kaisipan na, oo nga no. What I mean here is, life must be balanced. Amen po ba? Life must be balanced. Yun po yung nakita ko dun sa girl na yon na nagsasabi. And may isa pa doon, favorite sabi niyo, ang buhay natin, gera. Every aspect of our life, there's a war. There's a war. Di ba? So, bakit pa ako napunta doon? Kaya, kapag nandun tayo sa gera, lagi tayong titingin in the eyes of faith. In the eyes of what is being said in the scripture. Kung ano yung sinasabi ng pinakamarunong sa lahat, doon po tayo titingin and not on our feelings or sense. Anak. Trusting God is work. Yan. Sasabihin mo, hanggang kailan ba ako magtatrust? Ito yung sitwasyon ko, ganito pa rin. Hindi pa rin nababago. Ano ba yon? Hanggang kailan ba? It is in a place that has no boundaries. It has no boundaries. Kung hanggang kailan ka magtatrust sa God. Nakuha po nyo? Minsan po, ang tao mainipin. Ganun rin ang Kristiyano, ano? Mainipin, ano? Tagal na. Ganito na. Ang tagal-tagal na. Bakit ganun? Bakit ganyan? Yung trusting God, without boundaries yan. You know po kung bakit? Kasi, yung pagmamahal sa'yo ng Diyos, wala ding boundaries. Yung pagmamahal sa atin ng Diyos, walang boundaries. Nung kanina, yung sabing above all, yung sa above all, nung habang inaawit, pwede naman binigyan tayo ng Lord ng, wait, hanggang dyan lang ang pwede kong gawin sa'yo. Di ba? Hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang. I'll show you the way. Pero hanggang dyan lang pagmamahal ko ha, hindi ko ibibigay ang buhay ko. Buhay ko to eh. Buhay ko to ha. Wait, pwede niyang sabihin sa tao yun eh. Hanggang dyan lang. Hanggang dyan lang ang pwede. Not my life. No, you cannot have my life. Pwede naman, di ba? Pwede naman. But He laid everything for us. His love is without boundaries. Never. Never niyang binigyan ng tuldok, ng koma, walang boundaries. Lahat, sabi nga sa Romans, lahat, kung nabigay niya ang buhay ng kanyang anak, lahat, pwede rin niyang ipagkaloob sa atin. Sa aklat po ng Romans. That's why, bibigyan ba natin ng boundaries ang pagtitiwala natin sa God? Kung siya nga, hindi tayo binigyan ng limitasyon sa kung ano yung pwede niyang gawin sa atin. We must frequently trust God. When we fail to trust God, we doubt His sovereignty and question His goodness. As I've said before, ang kilang naman sa pagtitiwala ay pagkilala. Wala akong tiwala kay, ayoko magturo. Okay na, kay Sister Lynn na lang. Parang doubt ako kay Sister Lynn na nagawin ko itong admin. Parang gano'n, di ba? Parang, yan. May mga parang. Kasi, hindi mo masyadong kilala si Sister Lynn. Pero pag nakilala mo si Sister Lynn, yung kilalang kilala, ha? Pupunta tayo dyan mamaya. Deeper. Pag kilalang kilala mo si Sister Lynn, I know, qualified siya. I know that. Tandaan natin, mga kapatid, when we fail to trust God without His sovereignty and question His goodness,
Ayaw para nito ng sumisigaw. May boundary pala yung boses ko. May boundary yung boses ko, may limit, parang hanggang dyan lang. Okay. Kasi, bakit ba natin siya i-question sa pagiging Diyos niya sa buhay natin? Kaya ba nating i-question ang lahat-lahat na ng kamanghamanghang bagay na ginawa niya until this time? Hello? Kamanghamanghang bagay. May mga ginawa na ba si Diyos, ang Diyos sa iyo na kamanghamanghang bagay? Ha? Magdadoubt pa ba tayo sa ating Panginoon? But, minsan, it is easy for us to fail to trust the living God. Ako po, may mga kodigo. Ba't ba hindi ko binubuksan yung kodigo ko? Masyado na akong nagtatrust sa PowerPoint. Yan. Si King David, King David lang. King David choose to trust God. Oo. Mapapatay ba niya ang isang Gulayat kung hindi siya nagtiwala? Sa ating buhay, ganun din po. To do amazing, wonderful things, accomplish things for God, kahit yan ay napakalaking bagay, maliit man, talagang trust is required. King David chose to trust God. He turned to God in an attitude of dependence. Minsan po kasi, nakatingin tayo sa sarili natin, di ba? Nakatingin tayo sa sarili natin. Dapat talaga, off limits tayo minsan sa sarili natin, no? Minsan na lang tayo nakatingin. Ganito ng edad ko, di ko na kaya. Hindi ko na kaya yan. Sa ganito na lang yan. Ganito ako eh. May limitasyon ako. May pangarap pa ako eh. Ito yung dreams ko. Ito ako eh. Ito yung personality ko. Ba't ba nakatingin ka sa personality mo? Ba't ba nakatingin ka sa karunungan mo? Sa kung anong meron ka? Sino ba nagmamay-ari sa'yo? Di ba? And the one who owns you is sovereign. And perfect ang love niya sa'yo. And yung karunungan niya, walang makakaarok. Pero kayang-kaya niya na express sa'yo ang pagmamahal through His wisdom. So, attitude of dependence. David chose to trust God. He turned to God in an attitude of dependence. Sa Lord siya nakadepende, hindi sa sarili niya. Okay? Yan. Ito yung sinasabi ko po. Those who know your name will trust you. Those who know your name will trust you. Alam po nyo mga kapatid, ano ang key dito sa verse na to? Ano ang key? Ano ang key word? Ano ang key word? Parehong tama. May naririnig akong ganito, may naririnig akong ganon. Pero, no, may naririnig akong tama. Anong keyword dito? No. Yan, no. Tama, mga kapatid. Yun lang susi dyan, mga kapatid. Those who know your name. Ito lang ang susi dito. Anak, may verse ako eh. Babalik tayo dyan, ha? Basa ang verse. Nawawala. Malayo. Ako na lang ba magbabasa? Hindi pa yan, anak. Yung 9. Buksan. Yan. English, anak. May English ako niyan eh. Before that. Before. Yan. Those who know your name will trust in you. For you, Lord, have never forsaken those who seek you. Never forsaken. Sa Tagalog, anak, lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan. The key is lubos. Lubos. Lubos na pagtitiwala. Lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan, sapagkat wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Wala pang dumulog sa iyo na iyong tinanggihan. Pero ang ganda doon sa simula, di ba? Lubos ang tiwala ng kumikilala sa iyong pangalan. Lubos ang tiwala. Sa Ingles, those who know your name. Those who know your name. Balik tayo, anak.
doon sa may prayer. Doon sa may, okay. Okay. Those who know your name. Ito po yung mga kailangang bagay upang makapagtiwala tayo ng lubusan sa God. Kilalanin natin ang kanyang pangalan. Dependent tayo sa kabutihan ng Lord. Siguro naman hindi natin lahat madidinay na sobra-sobra ang kabutihan, coupled by grace. Yung grace ni God sa atin. And then the Word of God which says, anuman ang pinangako niya, kanyang tutuparin. Anuman ang kanyang sinabi, kanyang gagawin. Here are the three elements, essential elements that we need in order that we can trust God. Kilalanin natin sino ang Diyos. Doon muna tayo sa know God. Okay, anak? Yan, okay? Sabi ni David sa Psalm 56:4, in God I trust. In God I trust. Di ba nakikita minsan natin yun sa mga simbahan, ano? Yan. Madaling ano yun eh, madaling basahin. Pag nabasa mo, okay, in God I trust. Ganun lang kasimple. In God I trust. Pero ang lalim, pag magtitiwala talaga tayo sa God. Yung totoong pagtitiwala, hindi sa salita lang, hindi dahil kailangan lang, kundi sana yung buong pusong pagtitiwala ang ibigay natin sa ating makapangyarihang Diyos. I will not be afraid. I will not be afraid. Sa Psalm 34:4, I sought the Lord and He answered me. He delivered me from all my fears. Kaya nga kanina po, inuulit-ulit ko, what are the three essential elements? Know God and prayer. Prayer. Hindi po talaga dapat absent ang prayer if we want to be dependent on God. We always seek God in order that He can answer us. Okay. How? Secret on how we can know God more. Simple naman eh, pero may isang verse dyan na isa-summary. Know God more, one, talk to God. Alam na natin yan, prayer. Spend time to God in worship. Mga kapatid, huwag po natin kalilimutan na sa prayer, hindi pwedeng walang worship. Magsisimula tayo sa pagpupuri. Itataas natin ang pangalan ng Diyos, kikilalanin, idideklara natin who God is, and that is fall into praise and worship. Saka pa lang po mga kapatid ang prayer. So, in order that we can trust God more, yan lang po, God, knowing God, makulit ako, prayer, and then, ito ang mahirap. Do what God impressed you to do. Hindi lang naman hanggang ganun yun eh. Minsan kasi may mga requirements si God. Hindi lang, ito, nag-pray na ako. May mga requirements si God. And minsan, ang pinakamahirap sa atin, ng mga anak ng Diyos, yung doing what God wants us to do. Doing what God impressed us to do. Or practice what God tells us to do. Di ba mahirap? Practice. Amen po ba? If we practice, if we do what God impresses us to do, then God will give us the ability and the power to trust Him more. More. Kasi nga, it is always God naman ang nag-i-initiate sa atin. Hindi ibig sabihin, nagtitiwala ako kay God kasi magaling na ako. Alam ko na kailangan ko magtiwala. It is the Holy Spirit who always impress us and give us the power and ability and capacity na, yes, by the power of the Holy Spirit, now I know, I trust God. Proseso po yan proseso. Hindi agad-agad. Hindi agad, may sakit ka. May sakit ka. Agad-agad ba? You can trust God with your life? Hindi ka magpapa-opera? Hindi ganun kadali po yun, It is a process. And anong process? One, knowing God more.
2, dependent on God. Bawa, may sakit ka. Para maintindihan po natin what I'm talking. 3, baka may mga bagay na mali na gusto ni God, itama mo sa buhay mo. Do what God impressed you to do. Practice righteousness. And then, saka pa po. Saka pa, mabubuo yung confidence mo na, no, I'm healed. No, hindi ko na kailangan gawin yan. I know and I know I'm healed. I know 101%. Yung trust mo na develop 100%. Confidence, assurance. Nakuha po nyo? There's always a process. Ang ating buhay Kristiyano ay hindi overnight. Hindi overnight maganda. Lahat po proseso. Kaya nga, again, wag nating kalilimutan, ang ating ultimate, di ba? We were created in the likeness of God, in the image, pero nasira po yon dahil sa mundo. Dahil sa influence ng mundo, dahil doon sa sin na nasa atin. But still, walang boundaries ang pagmamahal ni God. Walang limit. Still, it is in God's heart na ang ultimate call mo, kapatid, ay maging kawangis ko pa rin. Christ-likeness pa rin. Huwag po natin kalilimutan. We can disciple many people, we can use our resources, but ang bottom line pa rin ng buhay mo, ng buhay ko, to be Christ-like. Christ-likeness pa rin po. Kaya lahat pinoproseso ang bagay-bagay sa atin. Gusto niya mag-serve ka, gusto niya mapunta ka dito, kasi doon madidevelop ka. Kasi doon mag-grow ka. Kasi doon, from glory to glory, to the likeness of the image and image of God, maa-attain mo yon. Mga kapatid, Joshua 1:8, di ba? Ang sabi sa Joshua 1:8? Yan. Yun lang yun po, yung mga formula. Read carefully, di ba? Carefully until we can. Kasi kung hindi natin makikilala ang Diyos more, hindi tayo magbabasa ng scripture more, we cannot do carefully everything na gustong pagawa sa atin ng ating Diyos. Oh, I like this. Sabi ko kanina po, before I leave the house, before ako bumaba ng kwarto ko, God, ewan ko kung bakit biglang in-impress sa akin to ni Lord. And kanina, confirm nung praise and worship, sabi ni God, napaka-bless natin ng mga anak niya. And talaga pong walang limitation yung pwede niyang gawin sa atin. Yung pwede niyang i-reveal sa atin para tayo magtiwala ng lubusan sa Kanya. Why? He impressed me that principle that we are His friend. We are His friend. Talagang kanina, hinanap ko po itong verse na to kasi sabi ko, ano nga yung pagkakasabi niya na I am His friend? You are His friend. Alam po nyo, iba yung kaibigan eh. Kaysa yung ikaw ay alipin lang, kaysa ikaw yung utusan lang, iba yung relasyon ng magkaibigan. Amen ba? Iba yung relasyon ng kaibigan. Kasi ang kaibigan, mahihingan mo ng tulong anytime, hindi ka mahihiya, hindi ka mag-aalangan. Kasi minsan may wall, di ba may wall? Hindi ko kayang pwedeng sabihin, baka pagtawanan ako, baka hindi ako pagbigyan, sobrang laki nito, baka, God called us friend. God treat us as a friend. Sabi niya, hindi ko kayo tinuring na alipin. Tinuring ko kayong kaibigan. Kaibigan, talaga. So, from there, bakit hindi mo mapagkakatiwalaan ang isang kaibigan na kilalang-kilala mo? Kilalang-kilala mo yung kaibigan mong yan. Ba't hindi mo siya kayang pagtiwalaan? Anything in your life. Sabi sa John 15:5, sa John 15:5, ninanap ko po nung nag-worship, naglilid si Nelory. Sabi ko, ito na naman itong kaibigan na to. Kanina, naiyak na rin ako dito sa kaibigan kong to eh. Hanapin ko na nga itong kaibigang ito kung saan makikita. Sabi sa John 15,
John 15, simulan po natin sa 13. Pero yung sa kaibigan, sa 15 po. Sabi sa John 15:13, walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-alay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Ang galing ano? Ha? Narinig po niyo yon? Walang pag-ibig na hihigit pa sa pag-ibig ng isang taong nag-aalay ng kanyang buhay para sa kanyang mga kaibigan. Verse 14, kayo'y mga kaibigan ko. Kayo'y mga kaibigan ko kung tinutupad ninyo ang mga utos ko. Yun lang. Yun lang ang key. Verse 15, hindi ko na kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Amen ba? Hindi ko kayo, sabi dito ng Panginoon sa 15, hindi ko kayo inaaring alipin sapagkat hindi alam ng alipin ang ginagawa ng kanyang Panginoon. Ibig sabihin po, God is willing na ipahayag sa atin. Willing na willing, gustong-gusto na ipahayag ni Lord sa atin. Ang mga naisin niya para sa buhay mo. Siyempre naman, alam nga namang, imarites niya yung buhay ni Brother Bill sa akin. Hello. Di po ba? Interested si Lord, talaga na i-reveal sa'yo as His friend, yung plano niya, the best plan for your life. Kasi kaibigan ka niya eh. Kaibigan ka niya. Isang kalabit mo lang, oy, sandali nga, anytime of the day, of the night, oy, halika nga. Kaibigan, di ba? Ganun po ang relasyon na dinidevelop. O i-develop pa lang. Yan. Ganun po ang relasyon na dinidevelop ni God para sa'yo at para sa Kanya. Pagiging magkaibigan. Sabi niya, hindi ko kayo inaring alipin. Hindi ko kayo itinuring na alipin. Sapagkat pag alipin ka, medyo may distansya tayo. Parang boss ko. Sabihin sa akin, Juliet, careful ka. Huwag mo lahat. Dapat, may tawag yun eh. May limitation ba? May isba pa. Dapat medyo may wall yon. May wall. Kasi nasa leadership tayo. Kasi may wall. Dapat may ganun. Nakuha nyo? May distansya. Yun ang boss. At ang subordinate. Yun ang boss. Employee-employer relationship. Laging may wall. Pero si God, inalis ni God ang wall na yon. Amen? Inalis ni God yung boundary na yon between you and Him. Kasi ganun. Why? Ganun siya katiwala sa'yo. Hello? Gusto kanya maging kaibigan eh. So, tiwala siya sa'yo. Ako, gusto ko maging kaibigan si Brother Rex. Ayoko nga. Dahil doubt ako sa kanya. Ayoko. Nakuha nyo? Pero si God gusto siya maging kaibigan. Why? There is something nakita niya kay Brother Rex that He wants Brother Rex to be His friend. There is something in you, Brother Rex. Una, alam ni Lord, mapagkakatiwalaan ka niya. Two, kaibigan. Love ka ni Lord. Kaya gusto ka niya, maging malapit ka sa Kanya. Maging close ka sa Kanya. Hindi ba natin pagkakatiwalaan ng buong-buo ang ganong klaseng Panginoon na meron tayo? Nasabi nga, una siyang nagmahal. Una siyang nagtiwala sa atin. Bago pa tayo magmahal at magtiwala sa Kanya. What amazing God we have. Sana po, matanim sa puso kaisipan natin. What kind of relationship that God established? Na-establish na po yun eh. Para sa Kanya, it's already done. Parang may narinig ako eh. We are not fighting for victory sa buhay natin. We are fighting for victory. Victorious na tayo talaga. Kaya kung tayo may sakit, kung tayo mahirap, we are not fighting for it. We are fighting from it. Kasi victorious na tayo. Positionally, victorious na tayo. We are fighting for our victory. We are not fighting for our victory. We are fighting from our victory. Sana we stand victorious lagi. Kasi the truth is, we are already victorious. Mga kapatid, napakagandang revelasyon. Nung na-receive ko yung revelasyon na yun kanina, nung ako'y nagpe-pray, sabi ko sa inyo, pag nagpe-pray kayo, may mga i-reveal po sa atin si God. Ni-reveal niya.
Tell them they are my friends. Friend? Sabi ko, anong friend? Layo ha? Layo nung topic ko ha? Trusting God sa pagiging friend ha? Malayo ha? But connected. 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 Kasi nga, you cannot trust a man na hindi close sa'yo. And para maging close sa'yo, dapat maging friend mo. Sabi ko, kanina hindi pa ako masyadong doon, pero nag-quicken na sa puso ko, friend. Yes, they are my friend. I did not consider them anymore na servant or anything. Because I want them to, parang, nandun yung knowing relationship. Yung knowing relationship, pag friend kasi, friend, kilala mo, di ba? Pag friend, wala kang kaibigan na hindi mo kilala. Hello? Ang kaibigan, kilala mo siya. Kaya gusto niya ma-establish yung knowing. Gaano mo kakilala si Lord as your friend? Kasi ikaw, kitang-kita ka niya, and kilalang-kilala ka niya as His friend. And sabi ko, yeah, Lord, that is your word. That's why it is in the song. Ano yan ngayon? Ano nga yung song na yun? Oo. Ayun, kaya sabi ko, hahanapin ko na itong verse na to. Kailangan kong masabi kung anong verse yun. And God is enough. Nakita ko po kanina while we were worshiping. Next. Ayan. Ability. Huwag po nating isipin na, si Nellory nagtrust sa God para kay Paul. Huwag nating isipin na it's Nellory. It's Nellory. No. He was dependent on the Lord for the ability to do it. Kay God pa rin. Kay God pa rin. Yung sinasabi ko kanina po, na yung capacity natin, kulang pa rin. Huwag nating isipin na pag naka-arrive na tayo doon na, nagtiwala na tayo, finish. No. It is God. Si David, dependent pa rin kay God for the ability to do, yung kanyang pagtitiwala sa God. Alam po nyo, ang pagiging Kristiyano, hindi lang yung, ang gusto ni God, lumalalim po tayo. Lumalalim, ganun po pa, ganun pala yun. Yeah. Hindi pala ako nandun na, glory to me. Ako yun magaling ako nagawa ko naiwan to at magtiwala. No, it is still, maging dependent ka pa rin kay Lord for the ability to do it. Si Lord pa rin ang magbibigay ng ability sa'yo. Yan. Disipulo tayo ng Panginoon. Are you a disciple of Christ? Amen. As a disciple of the Lord, we must know God in an intimate way. Pasensya na humahaba po ako. Kukumplituhin ko lang. Yes, we must know God in an intimate way. Yung pong pagiging friend, isa po yun sa knowing God. Yung pagiging friend na sinabi ko sa inyo, it is a process of knowing God. Alam po niyo mga kapatid, habang nakikilala niyo si God, habang kaibigan mo, ang kaibigan kasi sa una, ganyan lang kayo, hanggang sa ganyan. Habang nakikilala niyo si God, or kung sino man, kaibigan mo man yan, we desire na mas makilala pa siya. Ito palang mga katangian ng kaibigan ko. Siguro ganito. Ito palang katangian ni God. Siguro mas may malalim pa dito. Kaya nga po yung ating pag-aaral, it is walang katapusan. Habang nandito tayo sa lupa, mag-aaral at mag-aaral pa rin tayo because walang katapusan yung process of knowing God. The more you know God, the more you will love God. The more you know God, the more you will trust God. Next, anak. Next. Yan. Malapit ako magtapos. How deep ang pagkakakilala mo sa ating Diyos, iyon din ang lalim ng pagtitiwala mo sa Kanya. Tama po ba? Ulitin ko po. Malapit ako magtapos. How deep ang pagkakakilala mo sa ating Diyos, iyon din ang lalim ng pagtitiwala mo sa Kanya. May sakit ka? Wala kang pera? Problema ka? How deep do you know your God?
May isa pa pong ano dyan eh. Kung gaano mo, may isa pa pong word ako dyan eh, na gustong sabihin sa inyo. Kung gaano kalaki ang pagkakakilala mo sa Diyos. Kung gaano kalaki ang pagkakakilala mo sa ating Diyos, ganun din kalaki ang pagtitiwala mo sa Kanya. Amen ba? Ay kung ang tingin mo sa Diyos, hanggang dyan lang, ang Diyos ano ko lang, healer ko lang. Di hanggang healer mo lang siya. Hindi mo siya magiging provider. Amen ba? Kung ang pagkakakilala mo sa Lord, ano ko lang siya, Savior. Di ililigtas ka lang niya sa impyerno, habang dito nasa lupa ka, baka impyerno ang buhay mo. Kung Savior lang ang gusto mo sa Kanya. Amen? Kung nililimitahan mo siya, kung pagkakakilala mo, itong Diyos na to, iniligtas ako sa impyerno, yun lang. Hanggang dun lang, iniligtas ang kaluluwa mo. Di hanggang dun lang. Proportion po. Proportion tayo. Gaano kalaki ang pagkakakilala mo sa Kanya. Ganon din kalaki ang pagtitiwala mo sa Kanya. Do you believe that He is your Jehovah Nisi? Your banner of victory? So be it. Your Jehovah Jireh, the God who always provide. So be it. Siya yun. To know God's name is to know Him intimately. Hindi lang yung, Jesus. Jesus is my Lord. Jesus is my everything. Know Him intimately. Intimate. It is more than just knowing facts about God. Yung bang, ang Diyos ay naghati ng dagat, ang Diyos ay nagpakain, it's more than that. Kilalanin mo pa deeply kung sino ang Diyos. Anak? Yan. Personal. Alam naman natin po yan from the very start. Personal ang relasyon natin sa Diyos. But, I want that personal relationship. Gusto ko pong dagdagan natin. Ako, gusto ko din. Gusto ko talaga. Ren. Deeper. Yung pong relasyon natin sa ating God as friend. Yan, gawin natin yung very personal friend. Gawin natin deeper, malalim na malalim. Para, kung malalim na po, ma-discover natin at the end of the day na talagang, itong God ko to, itong Lord na to, itong Panginoon kong to, I know, He can be trustworthy. He can be trustworthy because you knew Him. Next, anak. Yan. Para din sa kaibigan mo, kung hindi mo kilala na, ito, hindi ako nito pahihindian. Kilala mo kasi itong kaibigan mo to. Very personal. Ayan. Babalik tayo. Kilalanin natin, as we have learned, mali ang spelling, that is God is sovereign, kaya niyang gawin ang lahat sa atin, full of knowledge and love. Pray that the Holy Spirit will enable us to get beyond the facts about God. Beyond. So that you will come to know Him better and so be able to trust Him completely. Hingin po natin ang tulong ng banal na Espiritu Santo na mas makilala pa natin si God beyond sa facts, yung mga nalalaman natin of the information who God is. Next, anak. Okay. Ito na po. Sabi ko, ito na, magtatapos na ako. Sabi sa Titos, ako na lang po ang magbabasa. Tito 2 and 3. Okay. I want you to establish yung pagmamahal ni Lord sa iyo na kahit kailan maganda ang hangarin niya para sa iyo. Sabi po sa Tito, okay? Okay. Sabi dito, sinugo ako upang patibayin ang pananalig ng mga hinirang ng Diyos. Palawakin ang kanilang kaalaman tungkol sa katotohanang makapaglalapit sa atin sa Diyos at bigyan ng pag-asa sa buhay na walang hanggan. Bago palalangin ang sanlibutan,
Ang buhay na ito'y ipinangako na ng Diyos na hindi marunong magsinungaling. Pinahayag naman ito sa takdang panahon at ipinagkatiwala sa akin upang ipangaral ayon sa utos ng Diyos na ating tagapagligtas. Sabi po sa Hebrew 13:5, ulitin ko po, sabi sa Tito, ang Diyos ay hindi marunong magsinungaling at marami siyang ipinangako sa atin. Ano ang sinabi niya sa Hebrew 13:5? Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Hindi kita iiwan ni pababayaan man. Explore po natin ha. Ito po hindi iiwan, hindi pababayaan man. Ito po yung kahit anong sitwasyon ng buhay. Para sa akin ha, that very word, ito yung kahit anong sitwasyon ng buhay natin, sa anumang desisyon, yung hayaan natin na sundin natin kung yun yung will ni Lord, this is it. And in the process, sabi po dito, God may hide Himself from our sense of His presence. Kala natin walang Diyos, kala natin hindi active ang Diyos, but He never allow our adversities to hide us from Him. Tandaan po natin yan. Kung tayo dumaranas ng anong suliranin, mga trial sa buhay, tandaan po natin, He never allow our adversities to hide us from Him. He may allow us to, He may allow us to pass through the deep waters and hide fire, but He will be with us in them. Minsan yung sitwasyon nyo, ganyan. Napakahirap. Hindi ko alam what to do. Yan, dumadaan tayo sa apoy, sabi nga, dumadaan tayo doon sa tubig, sa alon. Pero tandaan po natin, mga kapatid, hindi po yun nalilingit sa Diyos. At sa pagdaraan natin sa mga adversities ng buhay natin, tandaan po natin, kahit kailan, He will be with us. Kasama po natin siya. Sabi sa Isaiah 43:2, this is for you, kung sino ka man. Pag ikaw ay daraan sa karagatan, sasamahan kita. Hindi ka madadaig. Hindi ka madadaig ng mga suliranin. Hindi ka madadaig. Dumaan ka man sa apoy, hindi ka mabubuwal ng mabibigat na pagsubok. Why? Kasama mo ang Diyos. Kasama mo ang Diyos. Sabi sa 1 Peter 5:7, cast all your anxiety because He cares for you. Cast all your anxiety. Lahat-lahat pwede mong ibigay sa God. Why? Because God cares for you. Anak, next. God cares for you. He cares for you constantly. His care is complete. Even the hairs of your head are numbered. His care is sovereign. His care is sovereign. Nothing can touch you that God doesn't allow. Nothing. Nothing can touch you that God doesn't allow. Hindi po tayo magagalaw ninuman kung hindi pahihintulutan ng Lord. At kung pinahihintulutan man po niya na dumaan tayo sa mga pagsubok, alam niya na kaya natin. His care is infinitely wise and good. Yung kanyang ginagawa sa buhay natin, He knows the end of this. He knows kung ano yung business niya sa buhay mo. He knows absolutely kung ano yung magandang kahihinatnan ng mga pinagdaraanan mo ngayon. He definitely know because He is a good God. Diyan na po ako magtatapos. I hope na yung pagtitiwala natin sa ating Panginoong Diyos, from this time onward, wag po tayong magbibigay man ng konting doubt. Kasi hindi po natin dapat pag-alinlanganan ang pagmamahal ng isang Diyos na ibinigay ang buhay niya para sa ating lahat. Tayo po'y manalangin. Thank you, God, for your sovereignty. You are absolutely sovereign, God. Absolutely sovereign. Hands-on ka sa buhay ng bawat isa. And you are in full control sa buhay at sitwasyon
ng bawat anak mo. Thank you na may pagkakatiwala namin sa iyo ang aming buhay. Ang aming buhay ay hawak mo, Panginoon, sa iyong mga palad. As we continually desiring to honor you, to please you, we can expect definitely the good reward. Lord, salamat po. Salamat. Sa iyo po lahat ang kapurihan sa matatagumpay na buhay ng mga kaibigan mo. God, you are concerned. You are in full concern and care, Panginoon. Kaya, we can rest in the shadow of your love. We can rest. We can have peace, kapayapaan, kapayapaan, kapayapaan. Because you, our God, is God. Thank you once more, Father. In Jesus' mighty name, amen. Dadako na po tayo sa ating banal na hapunan. Inaanyayahan ko po ang mga nasa unahan na unang kumuha ng mga elements. Because you were forsaken, I'm accepted. You were condemned. I'm alive and well. The Spirit is within me. Because you died and rose again. I'm forgiven because you were forsaken. I'm accepted. You were condemned. And I'm alive and well. Your Spirit is within me. Because you died and rose again. Amazing love, how can it be that you, my King, would die for me? Amazing love, I know it's true. It's joy to honor you in all I do. I honor you. Tayo pong lahat ay tumayo. Okay lang po. Sa isang song, I think dun sa song na What a Wonderful Name, nakalagay doon, one of the lyrics na nakalagay doon, you didn't want heaven without us. You brought heaven down. Ang ganda, di po ba? Sabi doon, God didn't want heaven without us. God didn't want heaven without me. Sabihin po natin yun personal. God didn't want heaven without me. So, He brought heaven down. Siya
na Diyos, full of glory, bumaba sa langit. Bumaba siya. Nagkatawang tao, He experienced humanity. All the pain, the sufferings, the humiliation, He experienced it all. Bakit? Sabihin po natin sa puso natin, God didn't want heaven without me. God didn't want heaven without me. Ang hapag ng Panginoon ay isang taimtim na pagpapahayag ng kamatayan at muling pagbabalik ng ating Panginoong Hesukristo. Isang pag-aalaala sa kagandahang loob ng Diyos sa pamamagitan ng kanyang mabiyayang pagpapatawad sa ating mga kasalanan. Ito ay hindi lamang isang ritual na ginagawa ng iglesia, kundi ito ay isang pagsunod sa utos ni Hesukristo na ating Panginoon. Hindi nito napapatawad ang ating mga kasalanan, subalit sinasalamin nito ang bagong tipan ng pagkipag-ugnayan natin sa Diyos sa pamamagitan ng kamatayan ni Jesus sa krus ng Kalbaryo. Ito ay isang mahalagang pagpapakilala ng ating pakikipag-isa sa katawan ni Kristo, ang Iglesia. Ang babala ni Apostol Pablo ay nagsisilbing paalaala sa atin na ang hapag ng Panginoon ay isang gawaing pinag-iisa at hindi pinagbabahabahagi ang mga mananampalataya kay Kristo. Madiing ipinapaalaala ni Apostol Pablo na ang hapag ng Panginoon ay isang banal na gawain at dapat igalang. Ang pakikibahagi rito ng hindi nararapat ay magbubunga ng hindi maganda. Ang hindi nararapat na pagtanggap at pag-inom sa mga simbolo at katawan at sa mga simbolo ng katawan at ng dugo ay isang kasalanan sa katawan at dugo ng ating Panginoong Hesus. Dahil po dito, kinakailangang saliksikin nating mabuti ang ating sarili upang ating matiyak ng buong kamalayan na tayo'y karapat-dapat na sumalo sa banal na hapag ng ating Panginoon. Sa sandaling katahimikan, siyasatin po natin ang ating puso, pasiyasa tayo sa Panginoon at humingi po tayo ng kapatawaran kung may nagawa po tayong hindi nakalulugod sa Kanyang harapan. Panginoon namin Diyos, lubos ang aming pasasalamat sa iyong dakilang pagmamahal sa amin. Bagamat kami po ay hindi karapat-dapat sa iyo, minarapat mo pa rin kami maging mga anak mo sa pamamagitan ng pagkamatay ni Jesus sa krus ng Kalbaryo, para po sa ikapagpapatawad ng aming mga kasalanan. Dalangin po namin na sa aming pagtanggap sa simbolo ng katawan ni Jesus na nabayubay sa krus, patuloy po ninyong pag-alabin ang aming mga puso sa pagpupuri sa iyo. Pagpalain mo po ang simbolong ito upang ito'y maging pagpapala rin sa amin. Itaas po natin ang tinapay na nagsisimbolo ng katawan ng ating Panginoon. Ito ang aral na tinanggap ko sa Panginoon at ibinibigay ko naman sa inyo. Ang Panginoong Jesus, nung gabing siya'y ipagkanulo, ay dumampot ng tinapay, nagpasalamat, at pinagpira-piraso ito at sinabi,
Ito ang katawan na inihahandog ko para sa inyo. Gawin ninyo ito bilang pag-alaala sa akin. Tanggapin po nating lahat ang simbolo ng katawan ng ating Panginoong Hesus. Panginoon naming Diyos, kami ay nagpapasalamat din sa iyong kaloob na buhay. Ang dugo ni Jesus na nabubo sa krus ng Kalbaryo ang siyang naghugas sa aming mga kasalanan upang kami maituring mong mga anak. Inihandog po namin sa iyo ang aming mga pagsamba at pasasalamat bilang isang haing buhay para sa ikaluluwalhati ng iyong pangalan. Habang patuloy po naming ipinapahayag ang iyong kaharian at ang iyong muling pagbabalik. Itaas po natin ang simbolo ng dugo ng ating Panginoong Hesus. Gayon din naman, matapos maghapunan, ay hinawakan niya ang saro at sinabi, "Ang sarong ito, ang bagong tipan na pinagtitibay ng aking dugo. Tuwing iinumin ninyo ito, gawin ninyo bilang pag-alaala sa akin. Sapagkat tuwing kakain kayo ng tinapay na ito at iinom sa sarong ito, ay pinapahayag ninyo ang kamatayan ng Panginoon hanggang sa muling pagparito niya." Mga kapatid, tanggapin po nating lahat ang simbolo ng dugo ng ating Panginoon. Naway lubusan kayong pabanalin ng Diyos na siyang nagbibigay ng kapayapaan. At naway panatilihin niyang walang kapintasan ang buo ninyong katauhan, ang espiritu, kaluluwa at katawan hanggang sa pagparito ng ating Panginoong Hesus. Tapat ang tumawag sa inyo at gagawin niya ang mga bagay na ito. Sumainyo nawa ang pagpapala ng ating Panginoong Hesukristo. Amen. Dito ba si Ba? Yan. Magandang umaga po sa ating lahat at ngayon po ay dadako po tayo sa ating pagkakaloob sa ating tunay at buhay na Diyos. But before that, allow me to read po muna yung passages from Ikalawang Korinto, chapter 8, verses 1 to 3 at verses 8 to 9. Sabi po dito, "Mga kapatid, nais naming malaman ninyo ang ipinakitang kagandahang loob ng Diyos sa mga iglesia sa Macedonia. Dumanas sila ng matinding kahirapan at ito isang mahigpit na pagsubok sa kanila. Ngunit sa kabila ng kanilang paghihikahos, masayang-masaya pa rin sila at bukas palad ang kanilang pagbibigay. Sila'y kusang loob na nagbigay, hindi lamang sa abot ng kanilang makakaya, kundi higit pa." Ito pong 2 Corinthians ay liham ni Pablo para sa mga taga-Korinto. Tutuloy po natin ang ating pagbabasa sa verses 8 to 9. Sabi po dito, "Hindi sa inuutusan ko kayo, sinasabi ko lamang sa inyo ang pagsisikap ng iba upang masubok ang katapatan ng inyong pag-ibig. Hindi kaila sa inyo ang kagandahang loob ng ating Panginoong Hesukristo, na kahit na mayaman ay naging dukha upang maging mayaman kayo sa pamamagitan ng kanyang pagiging dukha." This reminds me of the famous verse po na John 3:16 na sabi nga po doon, "For God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believes in Him shall not perish but have eternal life." Hindi yan po siguro mahirap magbigay
ng nararapat para sa ating Panginoon, sa ating Diyos, dahil siya nga mismo ay nagbigay ng handog kahit na hindi tayo karapat-dapat. Ang context po ng John 3:16 is about love. Si God mismo ay nagbigay because of love. At hindi basta-basta yung binigay niya nang dahil sa kanyang pag-ibig. Kaya dapat tayo din, pag magbibigay tayo para sa Diyos, siguraduhin natin na iyon ay may pagmamahal. Yes, hindi natin matutumbasan yung mga binigay ni Lord para sa atin. Ever since sa binigay niyang anak para sa ating na makasalanan upang tayo tubusin. And for all the blessings na natanggap natin sa buong buhay mula tayo maliit pa. Pero okay lang yun, kahit hindi natin matumbasan. God knows our heart. Sa puso po nakatingin si Lord. So let's offer ourselves and our talents to God. Kung sakali man na hindi natin kaya magbigay ng tangible things or ng money for His glory, for His temple. Let's offer our talents. Also, pray. Pray for church, pray for our brothers and sisters, pray for our family, pray for all the aspects of our lives. Prayer indeed is powerful po. And tithing and giving offerings to the Lord is also an act of worship, katulad po na sinabi ni Pastora kanina. But let us remember that God is also a spirit and we must also worship Him in spirit through prayer. Not only because we love Him, but because He first loved us. So, ayun po, tayo po ay manalangin. Heavenly Father, we thank you for today sa inalaw mo kami na maidaos ang pagtitipon na ito para sa iyong kapapurihan. And we thank you for the blessings na natanggap namin in all the aspects of our lives, hindi lang sa finances, maging sa pamilya na meron kami, sa health na meron kami, Lord. Thank you for everything. And Lord, sa mga oras na ito, hayaan po kami nagbigay ng kapapurihan, nagbigay ng makaya namin ibigay na may pagmamahal para sa iyo, Lord. Maraming salamat po. Nawa po ikaw ay matuwa sa aming mga kaloob. Ito po ang aming panalangin. In Jesus' name we pray. Amen. Ayan. May meeting po mamaya ang board. And parang I remembered na pag may meeting po ang board, parang there is a portion doon na dapat mag-attend din yung mga ministry head ng bawat department. Ayan. Sino ba yung mga ministry head ng bawat department? Kung may gusto kayong i-discuss sa board, mga ganon. Ngayon, pero there is a portion lang po yata. Siguro bago matapos,
tatawagin po yung ministry head ng bawat department. Ayan, i-announce ko na rin po, no? Kailangan pala ng isa pang board. Yung, di ba, tayo naman isa family. Parang may nawala pong board and may isa pa pong kailangan na mapalit na board member. I just want to inform you lang po. Pag-pray po natin, sino ba yung yung isang member natin na pwede na makasama ng 15 board members. Bigla lang po na-quicken sa isip ko na short po tayo ng isa. Ayan, tayo, wala po munang teaching ministry. Next week po natin i-resume. Kasi nga po, to give way sa board meeting every first Sunday of the month. Sige po, tayo po ay tumayo na for our closing prayer. Sabi po dito sa Romans 8:32, allow me to read. Sabi nga po dito, as I mentioned before, hindi niya pinagkait ang sarili niyang anak, kundi ibinigay para sa ating lahat. Kung naipagkaloob niya sa atin ang kanyang anak, hindi ba niya ipagkakaloob sa atin ang lahat ng bagay kasama ng kanyang anak? Yun po, sana po maging encouragement sa atin, yung pangako ng Diyos, na kung binigay nga niya ang kanyang bugtong na anak, ano pa kaya yung mga pangangailangan natin ang hindi niya pwedeng ipagkaloob sa atin. God is gracious po, mga kapatid. Very gracious to us. Let our trust, let our faith be on the integrity of our God. Tayo po yung manalangin. Father in heaven, thank you once more na tinuruan nyo kami. Binigyan mo po kami, Panginoon, ng encouragement upang maging batayan namin at tayuan namin sa aming buhay Kristiyano. Help us, Lord, na huwag kami magdepend sa sarili naming karunungan, kundi magdepende kami sa pwede mong gawin sa aming buhay. Sabi mo nga, Panginoon, sa Kawikaan 3:5-6, kayawi ka magtiwala, buong puso at lubusan, at huwag kang manangan sa sarili mong karunungan. Siya ay sangguniin sa lahat mong mga balak, at kanya kang itutumpak sa lahat ng iyong lakad. Father God, thank you for the integrity of your word, and thank you that all your promises for us is yes and amen. If yung po ay ayon sa kalooban mo sa aming mga buhay. Sa aming pag-iwahiwalay, Panginoon, lagi naming maranasan yung kapayapaan sa piling mo. Kagalakan, sapagkat meron kaming Diyos na maasahan. Meron kaming Diyos na gagamot sa aming mga karamdaman. At meron kaming Diyos na sandigan sa aming mga kapighatian. Lord, salamat po ng iyong salita ay buhay at mananatiling buhay upang ito po ay aming maging sandata sa mundong ito. Taas po natin ang ating mga kamay. Ang pagpapala, ang paggabay ng banal na Espiritu Santo at ang pagmamahal ng ating Ama sa Langit, ang patuloy na pag-iingat ng ating Panginoong Hesukristo ay laging sumainyo ngayon at magpakailan, kailan paman. Amen. Amen. I know that we are blessed, pero before we leave, let's sing another song po para sa ating Panginoon. Pwede po bang tingnan niyo sa mata yung katabi niyo? Sige lang, tingnan niyo sa mata. Ay, iba po tumatawa, ang gaganda, no? Pero sabihin niyo po sa kanila, sa katabi mo, hindi ka talo. Sige po, sabihin niyo, hindi ka lugi. Sapagkat kaibigan ka ng Diyos. Amen. Sige po, let's sing. My that you are mindful of me, that you hear me when I call. You say
it true that you are thinking of me? That you love me? It's amazing. Who am I that you are mindful of me? That you hear me when I call. Is it true, Lord? Is it true that you are thinking of me? How you love me? Oh Lord, it's amazing. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. God Almighty. God Almighty. Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. God Almighty, God Almighty, Lord of glory, you have called me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. I'm a friend of God. I'm a friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Church, let's celebrate. Come on. I'm a friend of God. Oh, Friend of God, oh. I'm a friend of God. He calls me friend. At lahat ng mga kaibigan ng Panginoon, sumabay. I'm a friend of God. I am a friend of God. I am a friend of God. He calls me friend. Sabay-sabay tayo. I'm a friend of God. Oh, Friend of God. I'm a friend of God. He calls me friend. Oh, 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 he calls me friend. Oh, he calls me friend. Thank you for the friendship, Father. He calls me God bless us all, GS Church. See you on Wednesday and Sunday.